Joshua, bakit na naman ba umiiyak yung kapatid mo? Ano naman bang ginawa mo? Ma, kasalanan naman po niya eh. Panganay ka, di ba? Dapat tinutularan ka ng kapatid mo. Kasi nga, panganay ka. Ganun nga po ginagawa ko. Pinapakita ko po sa kanya na panganay po ako. Pero dyan sa pinapakita at inaasal mo, kahit kailan hindi mo pinatunayan sa akin na dapat panganay ka. Sige na, pumasok na sa kwarto mo. Bunso! Bunso! Oo, Bunso. Meron ako ibibigay sa'yo. Gamitin mo to, ha? Oh, sa'yo na. Saka na muna ikaw, anak, ha? Kay Bunso muna. Oo, ma. Naiintindihan ko naman po. Oo, Bunso. Alagaan mo yan para humaba yung buhay ng binigay sa'yo ni Mama. Huwag mong papabayaan yan. Paahalagahan mo. Sige, gamitin mo na. Bunso, pagkatapos mo kumain dyan, magugas ka na ng plato, tsaka maghilamos ka na, para makapagpahinga ka na dyan. Ma? O, ito po. So, ito na yung grocery natin para sa isang linggo. Eh, anak, kulang pa to eh. 3 araw lang natin to. Pasensya na, ma. Eh, yan lang po kasi yung kinaya ng sahod ko. Ma, di ba dapat po maging grateful na lang po tayo? Kasi yung binigay ko po sa inyo, ma, pinaghirapan ko po yan. Yan. Sumasagot ka. Yan yung mga natutunan mo sa barkada mo, sa mga kaibigan mo dyan sa labas. Hindi ako sa nagre-reklamo, hindi po ako sa nangangatwiran. Yan ang hirap sa inyo mga kabataan ngayon eh. Mahilig kayong sumagot at kumatwiran. Kahit huwag niyo na po akong bigyan ng atensyon. Ma-appreciate nyo lang po yung ginagawa ko sa inyo. Masaya na po ako. Ito pala yung bayad ko kanina sa pinang-photocopy natin. Teka. Naamoy nyo ba yung naamoy ko? Amoy isdang na bulok eh. Kaya naman pala eh, nandyan si De La Cruz eh. Ang dakilang alalay ng nanay niyang tindera sa palengke. Kayo, wag niyo subukan dumikit kay De La Cruz. Baka magkaroon kayo ng kaliskis. Kayo din. Kamusta ang kita sa palengke, Mr. De La Cruz? Makakain na nga ng pritong isda sa kantin. Grabe, busog na busog ako. Siyempre, ang ulam ko, fried chicken. Ano pa ba? Isda? Hindi ako kumakain nun, no? Ay, sorry. Na-offend ko ata si De La Cruz. Pasensya na, De La Cruz, ha? Hindi kasi talaga ako kumakain ng isda, eh. Lalo na kung galing sa inyo ng nanay mo. Kayo talaga, papagbiro kayo, no? Dito yun, eh. Alam ko, dito nagtitinda yung nanay ni De La Cruz, eh. Saan kaya banda yun? Oh! De La Cruz! Buti na lang napadaan ka. Anong ginagawa nyo dito? Malamang, bibili kami nung isda, yung paninda ninyo. Pati ba naman dito susundan nyo ako? Hindi naman sa ganun, De La Cruz. Wala akong oras makipagbiruan sa inyo. Tigilan nyo ako. De La Cruz! Sandali nga lang! Anong kaguluhan yun? Grabe ang mga magnanakaw na yon. Ma! Ano po nangyari? Nak! Nanakawan ako eh. Nalaman kasi kanina lang bumibili na hindi ako nakakakita eh. Bulag yun, nanay ni De La Cruz. Grabe talaga mga masasamang tao. Kahit may mga kapansanan, wala silang pinapalampas. Kinuha nila lahat yung benta ko, anak. Tatawag ako ng pulis. Teka, De La Cruz! Ay, oo naman, suke. Dahil lang yun dito sa pagtitinda ko ng isda. Nakatapos isa kong anak ng kolehiyo. Oo naman, hindi hadlang ang kapansanan ko para magtiyaga at magsipag. Balang araw, yung mga anak ko na yan, aasenso. De La Cruz, late ka na naman? Alam mo bang may exam tayo at dapat pumasok ka ng maaga? Pasensya na po, sir. May inasikaso lang po kasi sa bahay. Nako, umupo ka na at mag-exam ka. Pero ilang minuto na lang ang natitira, ha? Oh. Sige po, sir. Pasensya na po ulit.
Ilan po? De La Cruz, hinahanap ka ni sir. Nagtatanong bakit ka raw absent. Nandito ka lang pala, nagtitinda. Huwag kang maingi kay sir. Naka-uniform ka pa habang nagtitinda. Alam ba to ng magulang mo? So yun, kailangan i-substitute na yung X kapag nabahanap nyo na yung value of X. De La Cruz! De La Cruz, gising. Nakikinig ka ba? Bakit ka natutulog sa klase ko? Sorry po, sir. Alam bang wala kang maintindihan dahil natutulog ka? Papuntahin mo yung magulang mo dito bukas, ha? De La Cruz. Absent na naman? Di ba ngayon ko pinapupunta yung magulang nun? Pasaway talaga na bata. Walang disiplina sa sarili. Bata, bigyan mo nga ako ng 5 piraso ng tinda mo. Sige po, sir. Ipa-plastic ko na po. De La Cruz? Ikaw ba yan? Nagtitinda ka pala. Opo, sir. Ako nga po ito. Di ba sinabihan kita na papuntahin mo yung magulang mo para makausap ko? Ano nangyari? Ayun nga po yung problema, sir. Wala pong magulang na pupunta sa akin. Kaya po ako nagtitinda kasi, sir. Ang nanay ko po ay nasa ospital. Wala na rin kasi akong tatay. Kami dalawa na lang po ang lumalaban sa buhay ng nanay ko. Tsaka kaya po ako laging puyat kasi binabantayan ko yung nanay ko sa ospital sa gabi po. Pasensya na po, sir.